Sa chapter na ito ay sasaksihan natin ang pagiging isang kaibigan ng isang sandatang tatalo sa mga Dragon Gods sa mga bida natin. Kaya no further ado, let's go! Sa pagpapatuloy nga ng mga kaganapan ay nang sumugod na nga sila Lucy at Yukino upang pigilan ang White Wizard sa balak nitong kunin ang kapangyarihan ng dalawang Dragon Slayers, ay bigla namang binuksan at ipinalabas ni Lucy si Tauros at agad nga rin itong sinunggaban si Athena. Gayon din si Yukino ay pinalabas niya na rin ang gate ng Heavenly Skills na ang Libra. At habang unti-unti na lumalabas itong mahika ng mga bida natin ay bigla namang sinipan ni Lucy sa mukha ang kalaban at napatumba niya nga ito. Pagkatapos nagiganti naman si Athena laban kay Happy na kusa nga nitong kunin ang kapangyarihan nila Natsu at Sting. Nang unti-unti na nga bumangon ang White Wizard ay wika pa niya ay kaya niya nga rin gamitan ng whiteout na mahika sila Lucy at Yukino at sisiguraduhin pa nga niya na papahirapan niya nga ang ating mga bida. Subalit bigla namang napatanong si Athena sa kanyang sarili kung ano nga ba itong nararamdaman niyang pagkainis sa ating mga bida. At dagdag pa nga niya na wala nga raw siyang pakiramdam bilang isang manika. Nagtataka naman si Lucy sa payag ni Athena at tugon pa nga ng White Wizard sa kanyang sarili na totoong naiinis nga raw siya. At sa mga oras ng iyan ay bigla naman nagpalabas si Athena ng kanyang laser sa mata at pinasabog niya nga ang kinatatayuan ni Lucy. At buti na lang din ay nakaiwas nga sila agad. Sa pagkabahala naman ni Yukino ay bigla nga rin siyang inatake ng White Wizard. At nang makapaganda na nga si Lucy ay agad naman siyang nagpalit ng kanyang sandata gamit nga itong Stardust Mix na ang Leo at Virgo form. Napahanga naman si Yukino sa kanyang nakitang pagbabago ng mahika ni Lucy at pagkatapos ngang nagayag si Lucy tungkol dito ay umatake naman siya bigla kay Athena. Sa unang suntok na ni Lucy ay nadipinsa naman ito ng White Wizard, subalit sa pangalawang pag-atake nga ng ating bida ay natamaan niya nga ang mukha ng kalaban. Sa isip naman ni Yukino na kaya niya nga rin magbago at gawin ang teknik na ginawa kanina ni Lucy. Kaya naman isang Stardust Mix nga ang ginawa niya gamit itong Pisces form at sumubok pa nga siya uli ng isa pang sandata na gamit itong Libra form. At sa anyo nga iyan ay agad nga sinunggaban ni Yukino si Athena ng kanyang Maika na resulta nga na napahiga nga itong kalaban dahil sa bigat ng atake ni Yukino. At hindi lang yan ay bumuelo pa nga si Lucy gamit ang kanyang Lights of Regulus na ang Leon Maiden. At ayun nga ay pinasabog niya nga ang mismong kalaban. Pagkatapos nga ng pagsabog ay napagaan naman ang loob ng ating mga bida at bumalik na rin sila sa kanilang dating kasuotan. Subalit sa likod nga nito nag-uumapaw ng mga usok ay nagsalita naman uli ang White Wizard. At wika pa nito na sana nga raw ay ginamit niya na nga ang kanyang whiteout kina Lucy at Yukino noong simula pa lang. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay nakaramdam naman siya uli ng bagong emosyon na ika pa nga ni Doc Barbarua na wala ngang damdamin itong si Athena. Habang nababahala nga ang dalawa nating bidang babae ay pahayag naman ni Athena na gagawan nga raw siya ng damdamin ng kanyang mga kasama dahil wala pa naman siya sa ganitong sitwasyon. Kaya naman biglang nagpalabas ng mahika ang White Wizard sa ating mga bida na gamit nga itong Alchemize Fear and Pain ay biglang nakaramdam sila Lucy at Yukino ng init na parang nga silang sinusunog sa mga apoy at natutunaw nga ang kanilang mga damit. Subalit napagtanto naman ni Lucy na itong mga apoy nga ay hindi katulad kay Natsu at isa pa ay nabigla na lang siya ng hindi nga ito totoong mga apoy. Napagtanto nga rin ni Yukino na isa nga lamang itong mga ilusyon at ayun nga ay hindi nga sila nagpatalo nitong ilusyon ng mga apoy at pagtunaw ng kanilang mga damit dahil hindi naman daw ito mainit na kung saan katulad nga raw ito ng mahika na kung tawagin nga ay charm magic. At ang kahinaan pa nito ay kapag nalaman nga nilang ilusyon lamang ang mga ito ay nawawala nga agad itong mahika. Napahanga naman si Yukino sa talino ni Lucy at paglinaw pa uli ng ating bida kay Athena na kung ginawa nga ito bilang isang manika at sandata na tatalo sa mga Dragon Gods na walang emosyon at damdamin ay totoo naman siya dahil sa nangyari kanina na may nararamdaman ngang iba't ibang mga damdamin itong White Wizard. Kaya naman sa palagay pa nga ni Lucy na may damdamin nga itong White Wizard pero hindi nga lamang daw ito na iintindihan ni Athena. Habang nagtataka nga itong si Athena sa sinabi ni Lucy ay may pinaplano naman ang ating bida na tiyak na mas kahanga-hanga pa nga para sa White Wizard. Ang alok nga mismo ni Lucy kay Athena na kung pwede nga ba raw na maging kaibigan nga sila. Habang walang imik si Athena ay nagulat naman ang kasama pa nating mga wizards. Pagpapaliwanag pa ni Lucy na kung may pareho nga raw silang layunin ay hindi na nga nila kailangan pang mag-away. Na kung saan dapat nga nilang makulong ang mga natitirang Dragon Gods na sila Ignia at Furnace. At dagdag pa ni Lucy na baka nga rin ay gamitin nga nila si Athena bilang isang sandata. Sa pagpapatuloy ng paliwanag ni Lucy na ang dahilan nga ng pagdakip ng mga alchemist sa kanila ay ang kunin nga ang mga mahika nila bilang mga wizards. At isa pa nga rito ay para makapagbuo nga ang mga alchemy ng damdamin para kay Athena. Pero sabi nga kanina ni Lucy na may emosyon at pakiramdam na nga itong White Wizard at alok pa nga niyang muli na huwag na nga raw silang maglaban at maging magkaibigan na nga lang daw sila.
Habang nalilito nga itong si Athena ay pinaliwanag pa uli ni Lucy na ang nararamdaman nga ni Athena sa ngayon ay isang pagkalito. Tugon pa ni Athena na parang nababahala na inutusan nga lamang siya ng kanyang master. At patuloy pa rin si Lucy na tinulungan nga na mapalakas ang loob ni Athena sa kanyang sarili. Balik naman tayo sa harapan ng ating mga bida laban itong Signario Sisters. Habang patuloy nga sa pagtakbo ang mga bida natin sa kanilang hayop na mga anyo, ay nasisiya naman si Rosa sa paghabol nito sakay ng isang laroang unicorn at dala nga nito ang isang palaso. Habang patuloy naman sa pagdepensa si Erza sa mga atake ng kalaban ay may nakita namang exit sila Minerva at Jelal na ikinabigla naman ni Rosso dahil hindi niya naman daw ito ginawa. At dahil wala na nga silang pagpipilian ay tumakbo na nga ang ating mga bida patungo sa labasan nitong lugar. Biglang ang bumalik sa mga taong anyo sila Erza, Minerva at Jelal matapos silang makalabas sa lugar ng kalaban. At agad-agad nga rin napalabas ng Micah si Minerva upang tumakas dahil hindi nga nila alam kung ano pa nga ba ang gagawin nitong Signario Sisters. Tinanong naman ni Rosso ang kanyang kapatid na kung ginawa nga ba ito ni Ine. At sumang-ayon naman itong kanyang kapatid dahil naiinip nga raw siya sa mga ginagawang laro ni Rosso. At paliwanag pa nga niya na wala nga raw ni isa sa ating mga bida ang kanilang hinahanap na Dragon Magic. Kaya naman nawala na nga raw ng interes si Ine sa kanilang mga nakaharap at sayang nga lang daw ang kanilang mga oras. Ngunit pagpipilit pa rin ni Rosso na gusto pa nga niya sana maglaro sa ating mga bida, subay tumahimik na nga siya ng tuluyan dahil sa pagsiseryoso nga ni Ines sa pahayag nito. Mula naman sa Alchemist Guild ay habang nababahala nga si Grace sa naging sitwasyon ay napasa kamay na nga ni Doc Barbaroa ang Mahika nila Rogue at Windy at gusto pa nga raw niya makuha ang Mahika sa isa pang sikat na Dragon Slayer. Payag naman ni Gray na meron namang mga Diabolos na mas malapit sa kanila. Tugon naman ni Doc na kumakain naman daw ito ng mga dragon kaya naman madudumi nga raw itong mga Diabolos. Sambat pa nga ni Gine na kailangan nga raw nila sana ang 72 na Gemstone ni Doglomat para makompleto si Athena, subalit kaya naman daw nilang ma-convert ang mga Dragon Slayer magic. Isip pa ni Grace sa kanilang sitwasyon na hindi na nga makakalaban sila Windy at Rogue at may apat nga siyang malalakas na mga kalaban. At nang gusto na nga sanang tapusin ni Barbaroa si Gray ay bigla na lang silang napahinto sa biglaang pagdating ni Athena at kasama nga nito ang ating mga bida. Nagagalak naman si Gray nang dumating nga ang kanyang mga kasama habang nagtataka naman si Doc sa naging pangyayari. At habang pinakalma naman ni Lucy si Natsu sa pagkainis nito ay naghayag naman si Athena sa kanyang master na hindi na nga raw niya kailangan ng mga Dragon Magic. Nabigla naman si Doc Barbaroa sa pahayag ni Athena. Tugon pa uli ng White Wizard na may damdamin na nga raw siya at kailangan na nga lang daw na kumpletuhin nga ang kanyang katawan. Gayunpaman pinalapit nga ni Doc Barbaroa si Athena sa kanya. At nang magkarap na nga sila at masaya pang wika ni Athena na nakaramdam nga raw siya ngayon ng isang kasiyahan. Subalit pinahinto nga siya ng kanyang master. At walang kamalay-malay na biglang sinuntok ni Doc ang katawan ni Athena na sa naging nangyari nga ay nagkaroon nga ng butas sa tiyan ng White Wizard. At kita naman natin na parang nasaktan nga talaga itong si Athena na ikinabigla nga talaga lahat ng ating mga bida. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Aalamin natin ang buong kasaysayan ng White Wizard na si Athena at ang kanyang master na si Doc Barbaroa. At ano nga ba ang koneksyon nito sa Gold Dragon God na si Vernes? Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 136 to 137 Revelation. Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila Kyle John Mark Galabay, Mac Prince Jessica at Raven. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sumuli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!